kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwento na magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang probinsya sa Quezon kung saan ang isang ama ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak na si Mikey. Ngunit sa gitna ng kanilang pagluluksa, may mga kakaibang bulong mula sa mga puno ng nara na tila may gustong iparating. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng mga bulong na ito? Samahan niyo ako at alamin natin ang katotohanan sa likod ng ang huling bulong ng nara. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Raul at gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira kami sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon. Simple lang ang buhay namin dito, pero puno ng pagmamahalan at saya. Ako ay isang ama na nagmamahal ng lubos sa aking pamilya, lalo na sa anak kong si Mikey. Si Mikey ay isang masayahing bata, palaging puno ng enerhiya at pangarap. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat nang bigla siyang nagkasakit. Hindi namin alam kung ano ang sanhi at kahit anong gawin namin, hindi namin siya mailigtas. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa mga pangyayari pagkatapos ng kanyang pagkawala. Nakatayo ako sa gilid ng libingan ni Mikey, ang anak kong lalaki, sa ilalim ng makulimlim na langit. Ang mga ulap ay tila nagdadalamhati rin at ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa lupa, nagiging putik sa paligid ng sementeryo. Habang binabalot ng lupa ang kabaong ni Mikey, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha at ang mga tanong sa aking isipan. Bakit hindi ko siya natulungan ng mas maaga? Raul, kailangan nating magpakatatag, bulong ni Celia, ang aking asawa, habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak, ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga kaibigan at kamag-anak na tahimik na nagmamasid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at awa. Lahat kami ay nagdadalamhati sa pagkawala ni Mikey. Biglang naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga puno ng nara sa paligid ng sementeryo ay tila nagbubulong-bulungan. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga bulong na iyon. Sa isang maliit at madilim na opisina, nakaupo sina Aldrin at Thomas, mga veteranong pulis, sa harap ng isang mesa na puno ng mga papel at litrato ni Mikey. Ang ilaw mula sa lumang fluorescent lamp ay nagbibigay ng kakaibang ambience sa kwarto. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, sabi ni Aldrin, habang tinitingnan ang mga litrato. Parang may hindi pangkaraniwang nangyari dito. Tingnan mo to, sabi ni Thomas habang tinuturo ang isang litrato. May mga marka sa katawan ni Mikey na parang kagat ng hayop, pero walang hayop na ganito kalaki sa lugar natin. Biglang nag-ring ang telepono ni Thomas. Hello Hilda, anong nangyari? Tanong ni Thomas. Si Sergio, bigla na lang umalis ng bahay. Sige, susubukan kong kontakin siya. Sinubukan ni Thomas na tawagan si Sergio, na kasalukuyang nasa isang lumang bahay sa Baguio. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ang mga detalye, biglang naputol ang linya. Kailangan nating puntahan si Sergio, sabi ni Thomas, may kaba sa kanyang boses. Sa isang malamig at steril na kwarto, nakahiga ang katawan ni Mikey sa autopsy table. Nakakakilabot ang tanawin, lalo na't ang mga ilaw ay nagbigay ng matinding liwanag sa bawat sugat at kagat sa kanyang katawan. Parang bawat sugat ay sumisigaw ng sakit at misteryo. Ang mga kagat na ito ay hindi gawa ng tao, sabi ni Dr. Edna habang tinitingnan ang mga sugat. At siya'y namatay sa atake sa puso. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nangyari ito. Ano ba talaga ang pumatay kay Mikey? Pero bakit may mga sugat siya na parang kagat ng hayop? Tanong ng isang assistant ni Dr. Edna.
Hindi ba't dapat may logical explanation dito? Tama siya, dapat may paliwanag. Pero bakit parang walang katugmang sagot sa mga tanong namin? Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari, sabi ni Dr. Edna sa sarili. Kailangan kong puntahan si Sergio sa Baguio. Alam kong may mga sagot si Sergio. Kailangan ko siyang makausap. Nagdesisyon si Dr. Edna na bisitahin si Sergio upang personal na ipaalam ang mga natuklasan. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kwarto na tila may nagmamasid sa kanya. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim, nakakakilabot. Umalis si Dr. Edna patungo sa Baguio, dala ang mga dokumento at litrato ni Mikey. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya maiwasang isipin ang mga kakaibang sugat at ang misteryosong pagkamatay ni Mikey. Ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Dumating si Dr. Edna sa lumang bahay sa Baguio, isang bahay na tila iniwan na ng panahon. Ang mga bintana ay basag at ang mga pinto ay umaalog sa hangin. Parang may mga multo na naninirahan dito. Sergio, nandito na ako, tawag ni Dr. Edna habang pumapasok sa bahay. Natagpuan niya si Sergio sa isang sulok, nanginginig at hindi mapakali. Kitang-kita sa mukha niya ang takot. Anong nangyari dito, Sergio? Tanong ni Dr. Edna habang tinitingnan ang kalagayan ng bahay. Parang matagal nang walang nakatira dito. Ang gulo ng paligid, parang may nangyaring masama. Si Mikey, minulto siya ni Rosario, sabi ni Sergio. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Rosario, isang babaeng namatay noong huling bahagi ng 1800s. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari ito? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Dr. Edna habang nararamdaman ang malamig na hangin na pumapasok sa bahay. Paano siya minulto? Kailangan kong malaman ang lahat. Sumasanib siya sa akin, sabi ni Sergio. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naghahanap siya ng paghihiganti para sa kanyang trahedyang kamatayan. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Nakakatakot. Habang ikinukwento ni Sergio ang mga pangyayari, naramdaman ni Dr. Edna ang mga bulong mula sa mga puno ng nara sa paligid ng bahay. Parang may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang dilim ay parang may buhay. Kailangan nating malaman ang katotohanan, sabi ni Dr. Edna habang hinahawakan ang kamay ni Sergio. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nalalaman ang buong kwento. Kailangan naming malaman ang buong katotohanan kahit gaano pa ito kakilabot. Hindi ko akalain na may ganito kaming koneksyon, sabi ko habang binabasa ang mga lumang sulat ni Rosario. Ang mga dokumento at litrato na nakuha ko ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Kamag-anak ko pala si Rosario. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko, halo-halong takot at pagkabigla. Kailangan nating malaman ang buong kwento, bulong ko sa sarili ko. Sergio, kamag-anak ko si Rosario, sabi ko habang ipinapakita ang mga dokumento kay Sergio. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Kailangan nating ilahad ang katotohanan tungkol sa kanyang kamatayan. Tulungan mo ako, pakiusap ni Sergio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Kailangan nating mailahad ang kanyang paghihirap at trahedya. Biglang nagsalita si Rosario sa pamamagitan ni Sergio. Patawarin niyo ako, sabi ni Rosario. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Kailangan kong mailahad ang aking kwento. Pangako, Rosario, sabi ko habang hinahawakan ang kamay ni Sergio. Isisiwalat ko ang katotohanan. Nangako ako na isisiwalat ang katotohanan na nagresulta sa pagbitaw ng espiritu kay Sergio. Pero kahit nawala na ang espiritu, hindi pa rin mawala ang takot sa aking puso.
Alam kong hindi basta-basta matatapos ang lahat. Mag-ingat ka, sabi ni Sergio habang bumabalik ang kanyang normal na anyo. Ang mga multo ng nakaraan ay maaaring bumalik anumang oras. Si Sergio ay nasugatan ngunit nakaligtas na wala ng dalawang daliri sa marahas na insidente. Ang kanyang mga sugat ay tila marka ng isang matinding laban. Nang makita ni Aldrin ang mga sugat ni Sergio, hindi niya mapigilang magtanong, "Ano ang nangyari sa iyo?" Tanong niya habang tinitingnan ang mga sugat ni Sergio. "Paano mo nakuha ang mga sugat na iyan?" "May inatake sa akin," sabi ni Sergio, nag-imbento ng kwento upang ipaliwanag ang kanyang pinsala. "Isang hayop, hindi ko alam kung ano yon." Pinili ko na itago ang lihim ng pamilya, naniniwalang natagpuan na ni Rosario ang kanyang kapayapaan. Pero sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Nagpatuloy ang buhay, tila na-resolba na ang panggugulo, pero nanatili akong nagbabantay. Alam ko na ang mga multo ng nakaraan ay maaaring bumalik anumang oras. Sa bawat bulong ng hangin, naririnig ko ang huling bulong ng Nara na nagbabadya ng panibagong panganib. Hindi pa ito tapos, sabi ko sa sarili ko, habang tumitingin sa mga puno ng Nara sa labas ng bintana. Mga kaibigan, ang kwento ni Mikey ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng matinding panganib. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga bulong ng Nara. Baka may gustong iparating sa inyo.